Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. DGD Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc GG Sunga. Alright, so magandang gabi muli sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumatawag sa akin. Nagme-message sa aking FB page, FB account, number. Mga mostly OFW na nagpapasalamat sa atin at nagpapasalamat ako kasi sinasabi nila sa akin ganito, nagiging daluyan daw ako ng mga inspiration nila. And with that, they are praying for me. Yan. So, lahat sila actually concerned sa health ko. So, yung sasabi niya kanina, meron kami maraming tubig, Doc G. Yan. From Hong Kong ata sa Singapore. And kaya nag-message din sa atin si Ma'am Lenny. Ay, Ma'am Lenny. Sa kababalik niya. Mula siya dito, sumuwi siya dito sa Pilipinas. Okay? So, maraming po salamat sa inyo. Alright? Okay, so four things or four importance of passive income. Bakit ba kailangan meron tayong tinatawag nating passive income? Alright? So, would you believe kanina nag-aralan pa kami ng isa kong office mate kung paano magsulat ng tama. Ma'am Jen Mendoza, thank you very much. Ma'am Jen Santos, sabi niya, Doc, di ganda kami sulat mo. So, nag-practice pa ako kanina, yan pa rin kinalabasan. Hi, Ma'am Jen Santos, salamat ha. And also, tinulungan niya ako mag-design ng aking room, mag-redesign. So, nag-suggest siya ng pintura. So, siguro, next week, iba na yung structure ng loob natin, papaayos natin, para may iba naman ang nakikita nyo, hindi laging kortina. Alright? Kulay green po kasi yan. Anyway, so, 4 reasons why you should have passive income. Pero bago yan, discuss natin ang passive income. Ang passive income, pwede siyang semi or 100% na passive. So, ito yung kahit natutulog ka, kahit nasaan ka, kahit wala ka nang ginagawa, nagkakaroon ka pa rin ng income. Di ba? Remember Ty Lopez? Di ba? Millions of dollars ang kinikita niya nang wala siyang ginagawa. He only works 5 minutes a day ba? A week or a month? So, ganun lang ginagawa niya. Di ba? Passive income. Ito yung din yung mga nakikita natin na yumayaman, napapasyal pa siya, naglalaro ng golf, okay? Nasa ibang bansa, pero meron silang income. That's passive income. Parang sa case po natin na, like, nung December, yun ang grand vacation natin. So, nagpunta tayo ng El Nido, nagpunta tayo sa Vegan, nagpunta tayo sa iba't ibang lugar. So, hindi tayo masyadong nakapag-vlog, nakapag-upload. Pero, chinecheck ko po, nakikita ko may dollars pa rin tayo. So, yun ang passive income. Dollars from YouTube, okay? So, ito yung, sinet up mo lang siya ng minsan, then continuous na siyang kumita. For example, yung ating mga investment, di ba? So, pag chinek mo, wow, may pera ako, di ba? So, like sa Forex, I think 2 to 4% yan, ang kita niyan a month, di ba? So, pag tinignan mo, wow, meron akong income, di ba? O kaya naman, meron kang mga business na one time ka lang nagbigay, then somebody's running it, that's passive income, di ba? May YouTube channel sa passive income. So, pag nag-upload ako ng video, so every time na may manonood po nito, okay, so nagkakaroon tayo ng income. So, alright? So, yun yung passive income. So, bakit ba mahalaga na meron tayong passive income? For reasons. Number 1, it can be a steady, mag-capital daw tayo, sabi ni Ma'am Jen, source of income. Yan. So, sana maintindihan nyo na, no? It is a steady source of income. So, ang passive income, steady na source of income. So, ibig sabihin, matatag po yan at tuloy-tuloy na source of income mo. Okay? Parang, no matter what, kahit anong mangyari, bumagyo, umulan, umaraw ng matindi, magyelo ng matindi, meron tayong income. So, parang nabanggit ko kanina, yung YouTube channel ko po. So, it's a steady source of income para sa akin. Because YouTube is giving me more than $1,000 a month. Okay? So, parang kanina, share ko lang sa inyo. So, ito yung, nililista ko po kasi. So, that's how I monitor yung compensation o yung monetization ni YouTube. So, kaya umaga, we earned $64. Kahapon, $68. Yan. The other day, 48. The other day, 35. Pag ganun, okay? So, ito yung steady siya. So, para na rin siyang sweldo ko na, as you know, I'm working as a principal, na ika 15th at 30th, meron akong sweldo. Parang mas, ito nga steady siya eh. Eh yung pagka minsan, what if hindi ako nakapasok, di ba? So wala tayong sweldo doon. What if naubos ko na yung leave credits ko? So that day wala akong sweldo. Pero dito, steady.
Okay? Yun ang beauty ng passive income. Kumbaga, you can depend on it. Di ba? So, yung bang lahat na lumayo sa'yo, iniwan kami, there is somebody na madidepend. Parang malayo, pag-ibiga tayo. Anyway, so, okay, so, steady source of income. Ayun, passive income. Alright? So, lagi kang, at the end of the day, at the end of the month, you will receive your money. Alright, so, second reason why you should set up your passive income, yan, so that you can enjoy, you can have your vacation. Okay, napanood ko lang ngayon si Grant Cardone na nag-vacation sila with her wife, staff, tsaka yung mga kids, yung, hindi ko alam kung kid or kids niya yun, kung ilan. Sabi niya, it's important that you are earning money and at the same time you have your vacation, and the most important thing, meron ka pa rin income na dumarating. So, maganda na meron kang passive income so that you can afford any vacation. Di ba minsan people are working so hard and they are working so hard, hindi na sila nakakapagbakasyon kasi pag nag-stop silang mag-work, wala na silang income. Pag nag-stop sila ng 2 days, 3 days lang, hindi sila pumasok. 1 week lang na hindi sila pumasok. Wala na sila sasaurin. Wala na silang income. But, if you will establish your passive income, kahit magbakasyon ka, meron kang sweldo. Meron kang income. Okay? Because you were able to set up your passive income. That's the beauty of passive income. So, kahit magbakasyon ka, lalo kung mas matatag na talaga yung passive income mo, yung mga may website, yung mga nagtitinda sa Amazon, nagtitinda sa Shopee. So, lahat ng mga yan, may mga online business. Okay? So, na naglalagay lang dyan ng products or even dropshipping. So, yan, kahit magbakasyon sila, meron sila income. Yung mga nagtitinda sa ng mga e-courses, e-books, ayan. So, meron na silang, kahit vacation sila ng vacation, meron sila income. Remember, John Orana, di ba? So, ayan, isa sa advocate niya. So, if you want to have your e-book, gusto mong magkaroon ng e-book, punta ka kay Negosyo University. Hi, sir. Hope we can meet. Mag-meet tayo. And third reason why you should set up your passive income. Okay? So, that it can be you maintain for retirement. So, pwede mo na siya i-maintain for your retirement. So, ayan, okay? So, hindi po magandang sulat, pero malalaki naman, di ba? So, sa retirement mo, magiging, yan na din ang asahan mo, or one of the things na pwede mong, diyan paabot nga, na pwede mong asahan pagdating ng retirement. Okay? Yung passive income mo. Pag tuloy-tuloy yan, maintain mo lang yan, konting maintenance, konting input, okay? So, in the near future, yan na yung magbibigay sa'yo ng income in your retirement. Di ba sabi ko nga, pag in your retirement, hindi mo naman savings ang pag-asa mo eh. Hindi savings ang pag-asa mo sa retirement mo. Okay? Hindi yung naipon mo. Kasi naipon mo na yan, baka hindi mo maabot sa retirement. Ang pag-asa mo sa retirement mo is when you set up something today na magbibigay sa'yo ng income in the near future. And one of the ways na pwede mong gawin yan is through your passive income. Alright? So, pwede mo na siyang dalhin sa iyong retirement. Okay? Pwede. Alright? So, ano pa? Ano pa yung importance ng pagkakaroon natin ng passive income bukod sa tatlo? Okay? So, number 4 is, alright? So, one word, to enjoy life. Diba? Di ba pagka meron kang alam na income, sandali, kunin lang po natin takip ha. Busy yung assistant natin nag-edit. Okay. So, you have to enjoy life. Di ba pag alam mo meron kang steady income na kahit wala kang ginagawa, it gives you peace of mind. And if it gives you peace of mind, nagiging masaya ka, di ba? So, meron ka ngayon, dahil yung passive income mo, remember? Okay, ganito may active income ka. So, that means you are working, okay? Nagtatrabaho ka, then on the side, meron kang passive income. So, pareho yung dumarating na income sa'yo, di ba? So, di ba pagka alam mong ganon, na kahit magkasakit ka, magbakasyon ka, meron kang darating na pera, it gives you peace of mind. Di ba? And that peace of mind is one form of enjoying your life. Di ba?
So, may enjoy mo ngayon ang buhay, di ba? Kaya nga kanina kausap ko yung mga kapatid ko, hipag ko tsaka kapatid ko sa nanay ko. Sabi ko, I don't really advocate yung pagtitipid, pagbabudget. Hindi, ayoko yan, okay? Siguro once or twice yun lang ako narinig niyan yung mga una kong vlogs kasi nagbago na yung mindset natin eh. Hindi na ganyan yung mindset ko. Ang mindset ko ngayon is to enjoy life. So, di wala kang pera. Pag alam mo wala kang pera, hindi kasya, find another source of income. Establish your passive income, pero huwag kang magtipid. Kasi pag like ka nagtitipid, okay, isang araw, makikita mo, tapos na yung buhay mo, hindi mo na-enjoy ang buong buhay. Tatanawin mo na lang, sana nainom ko na yung masarap na coffee ng Starbucks, yung macchiato. Di ba? Sana nakapunta ako ng Disneyland, sana napunta akong Palawan, sana naisuot ko yung damit na gusto ko, sana nakapasyal ako sa ganung lugar. Diba? So, you have to enjoy life. And when you have passive income, binibigyan ka niya ng meron kang capacity to enjoy life. Diba? So, parang, ganito, ako po, though I'm not resigning, I'm not, okay? Hindi pa ako nagre-resign. Sa mga nagtatanong, hindi pa ako nagre-resign. If ever maisipan ko mag-resign sa aming school as a principal, okay? I can still enjoy what I'm enjoying right now. I can still enjoy my car. I can still enjoy visiting places, my cup of coffee. I can still enjoy that because I already have my passive income sa YouTube channel. And it's giving me more than what I'm receiving from being a principal. Diba? So, it makes you enjoy life. Your passive income. It makes you enjoy your life. And it also makes you do your mission in life. Remember, sabi ko nga, don't forget your purpose in life. Diba? So, andin niya ng aking isa sa mga kaibigan natin. Hi, Mama Janet. So, like niya ako ginagaya, sabi niya, you should know your purpose. You should know your mission. You should know your purpose. Tama naman yun eh. Yung purpose mo, one of our purposes is to do yung mission na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba ang sarap nung meron kang naabot kahit 500 lang? Di ba ang sarap nung meron kang naabot sa mga taong kakwentuhan mo na dumaing sa'yo na, ay, eto Doc G, ito kasi meron na kaming nasakit yung ko, eto yung, di ba masarap, ito yung 500, eto yung 1,000, di ba? Yung pupunta ka sa mga Bible study, di ba, kahit hindi ka magtrabaho mo na Sabado, mag-Bible study ka, mag-visitation. Di ba, sarap? And pag may nakakwentuhan kang pastor, nakita mo may pangailangan, pastor, ito po, pangkain niyo po. Pastor, ito po. Di ba? So, you are enjoying your life because meron kang passive income, meron kang extra income. Kasi pag puro active income yan, nakakahon ka. Okay? Kung ito yung source of income mo, okay, so meron kang income, ito ka lang. Ito lang gagalawin mo. Dito ka lang gumagalaw. So, hindi mo pwedeng pansinin ng SM, hindi mo pwedeng pansinin ng ibang lugar, hindi mo pwedeng pansinin yung nag-o-offer ng kotse sa'yo. Wala kang pwedeng pansinin kasi ayan ka lang, nakabox ka lang because of your fixed monthly income. Diba? Kasi naka-fix eh. But unlike if you have your extra passive income, na-extend, itong borderline na yan, namumove, mas dumadami nagagalawan mo. Kasi dumadami yung means mo, lumalaki yung means mo, lumalaki yung resources mo. Alright? So, delivers. Now, question, Doc G, paano ba ako magsisimula ng passive income? Ano bang gagawin ko? Anong first step, second step, third step? Wala akong alam na step, okay? I'm just an ordinary employee. I'm just an ordinary OFW. O meron akong maliit na negosyo, but still struggling para kumita siya. Okay? So, if you need help, you call me 0939-525-4311 or sa aking messenger, Gigi Sunga. Yung nakaganon po ako, yung nakaturo. Yan. Makita nyo naman kung ano yung active na ko kasi di ko na ma-deactivate yung isang Doc Gigi eh. Pero makita nyo naman, basta lagi ako nagpo-post, yung may recent, okay? And aking FB page, Dr. Gigi Sunga, okay? So, para makausap ko po kayo how to start your own passive income. And by the way, sa Feb 23, nasa Bulacan tayo. Message nyo ako if you want to advertise your business. Pwede ko po kayong puntahan. And Feb 25, holiday, pero working holiday tayo. Sa SM Cabanatuan City, coaching. Isang OFW na umuwi. Okay? And Sunday, nasa Robinsons, Pampanga tayo. Iko-coach natin yung dalawang anak ng isang OFW. So, sa lahat mga OFW, kung gusto nyo magpa-coach, ayan, tawagan mo ako. Plus, idamay na natin mga anak nyo. Because, dapat sabay kayo ng mindset. Ito yung mindset nyo, di ba, kakapanood nyo sa akin, na-inspire kayo, kila Chinkitan, kila Brother Bo, di ba, na-inspire kayo. So, isabay nyo yung pamilya nyo, iangat nyo rin sila. Okay?
So, para noon, sabay-sabay kayo, pareho kayo ng mindset. Nagkakaintindihan kayo pag diniscuss mo ang mga salitang positive mindset, ang mga salitang increase your income, di ba? So, at least yung goal, kakaintindihan kayo dalawa. Okay? So, yan. Alright, so, importance of passive income. Number 1, it is a steady source of income. Number 2, you can have your vacation and at the same time, may income ka. And number 3, you can maintain it, sustain it hanggang sa retirement para di ka naman mukhang kawawa kapag nag-retire ka kasi meron kang monthly passive income. And number 4, lalo sa mga OFW, you need it. Number 4, it makes you enjoy life. Alright? So, again, ulitin natin. Kung gusto mo magpa-coach, magpa-advertise ng business, message mo ako. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.